Nagsampa na ng kaso sa Quezon City Regional Trial Court ang pamilya ng mga biktima sa road crash sa SCTEX laban sa driver at presidente ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Samantala, lisensya ng driver na sangkot sa insidente sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng dalawang individual, binawi na ng LTO. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Personal na sinamahan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pamilya ni Philippine Coast Guard C-101 Dane Janica Alinas at John Alinas sa paghahain ng civil case sa Quezon City Regional Trial Court laban sa driver at presidente ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated kaugnay ng road crash sa SCTEX noong May 2 na kinasuwi ng mag-asawa at 8 pang biktima. Humihingi ng kabuang 50 milyong pisong danyos ang pamilya Alinas para sa pagkamatay ng mag-asawa at bilang suporta sa kanilang 2 taong gulang na anak na mapalad na nakaligtas sa insidente. Kabilin-bilin na ng Pangulo natin na kailangan talaga nating panagutin ang Solid North at yung driver para sa hustisya, hindi lamang kay Dane at kay John, kundi pati na rin yung ibang biktima. Bukod dito, nagsampa rin ng DOTR ng hiwalay na civil case sa korte sa Antipolo City para sa iba pang biktima kung saan humihingi ng hanggang 80 milyong pisong danyos sa mga naulila. Ito ay hiwalay pang kasong kriminal na isinampa ng Department of Justice laban sa Solid North. Tiniyak ni Secretary Dizon na hindi dito nagtatapos ang hakbang ng pamahalaan. Anya, patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga reforma sa road safety upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Ayon pa sa kalihim, ipinag-utos niya na ang pagpapabilis ng mga aksyon laban sa Solid North alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matuklasang may ilang mga bus ng kumpanya ang bumagsak sa roadworthiness test. Babala pa ni Secretary Dizon sa lahat ng operator ng public utility vehicles. Binigyan kayo ng prangkisa pero responsibilidad nyo yan. At kung may mangyari, merong consequence yan. At ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos at ng buong gobyerno, hindi namin ito tolerate yan at hindi namin papagampasin yan. Samantala, binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng isang sports utility vehicle na sangkot sa insidente sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong May 4, kung saan 2 ang nasawi. Batay sa 5 pahinang desisyon na pirmado ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, napatunayang guilty ang driver sa reckless driving. Siya rin ay pinagmumulta ng 2,000 piso at hindi papayagang magmaneho sa loob ng 4 na taon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.